Hindi patas ang pag-apply ng categorization at hindi tama ang appreciation ng facts. Kung palya ang analysis, dapat iwasto. Ito ang sinabi ni SIAP Cotabato City Party President Attorney Nagib Sinarimbo. Kasunod ang pagtukoy sa 10 barangay sa Cotabato City na kabilang sa orange category base sa categorization and validation ng election areas of concern. Narito ang pahayag ng opisyal. Nakakagulat yung lumabas na listahan nga at ang mga kasama nga natin from the barangays ay kinol yung attention natin kung bakit nasama sila doon sa listahan. Itong 10 na barangays ay nasama doon sa listahan ng areas with immediate security concern. Ibig sabihin, yung assessment sa 10 barangay na ito, ang unang tanong ay ano ang basihan? So what's the basis for categorizing barangays? Yun ang unang tanong. Pangalawang tanong, ano yung mga facts na prevailing, hindi lang sa barangays na ito, kasi 37 naman yung barangays natin eh. Para malaman natin ano yung existing facts, ano yung categories, pag in-apply ba natin yung categories equally sa lahat ng barangays na 37, ano ang lalabas? Ganon dapat ang ginawa. So, ang unang fact ay itong 10 barangay, ang common na fact lang sa kanila ay supporter sila o member sila ng Lakas CMD at saka ng SIAP Party. At opposition sila doon sa nakaupong mayor ng Cotabato City. Yun ang unang fact. Ha? Pangalawa ay ang pangalawang fact ay ang sinasabi nung PNP natin sa city ay ang unang kategory na ginamit ay merong history ng previous violence. So, dalawa yon. Either election-related violence and therefore, ang tingnan natin ay yung history ng previous elections. Or violence not necessarily related to election but common violence na nangyari. Ano ang meron? Ano ang facts dyan? Una, yung Barangay Rosary Heights 10, 13, 11, wala namang violence dyan. Walang election-related violence pag tiningnan mo yung previous na elections. Ano ang pangalawang fact na pwede? In other areas in the city, in the previous elections, meron siyang history of election-related violence. Saan na mga barangays ito? Halimbawa, Tamuntaka 2. Ilan ang namatay dyan nung election in 2022? Ilang gulo ang nangyari nung previous pa na election? Poblasyon 2 ng Cotabato City, nagkaroon din ng violence dyan. Tamuntaka 3, meron din violence. Bagwa 2, meron ding election-related violence. Bakit wala doon sa listahan ng 10 itong mga barangay na ito? Kung ang kategory na ginamit ay previous election-related violence. Kung common naman na violence ang pag-uusapan, kahapon lang may binaril doon sa likod ng Alnor. In previous days, may binaril dyan sa Cotabato City, sa downtown. Previously, meron pang binaril doon sa City Mall. So kung tingnan mo yung listahan, meron pang binaril dyan sa may kanto ng Sinsuat Avenue at saka Gutierrez Avenue. Pero yung mga barangays na ito, hindi nasali dun sa 10 kinlasify na merong ito areas of immediate security concern. Wala sila doon. So ano ang basihan para gawin yon? So sa amin, syempre, paparating yung eleksyon, ako yung head ng Lakas CMD at saka ng SIAP Party sa Cotabato City. Syempre, ang pangalawang lens ko na titingnan ay ano ang kinalaman nito sa eleksyon? Bakit yung mga barangays na 10 na solid na hindi naman tugma yung kategory na sinasabi ng PNP ay nasali dyan sa listahan na yan?
meron bang political motive? Siyempre, tatanungin ko yun kasi political animal ako eh. So, titingnan ko yun. So, ang nakikita ko lang na common na denominator dito ay lahat ng 10 ay lakas CMD, SIAP na supporters ng mga barangay. Yung ibang barangays na mayroong election-related violence in previous elections or kaya mayroong violence that occurred immediately sa ngayon, ibig sabihin yung mga barilan dyan, yung mga patayan dyan, hindi nasali dun sa 10. So ano ang magiging conclusion natin kung ganoon? Ibig sabihin, una, hindi patas yung pag-apply ng categorization. Pangalawa, hindi tama yung appreciation ng facts. So dalawa lang naman yan. Either palya yung analysis at pag-apply ng categorization. Kung palya yun, dapat i-correct yun. Or meron kang political motive for doing it. In either case, dapat makorekt yun. And what we will do as a political party is to write officially to the police officers and the Commission on Elections to clarify ano ba itong nangyayari, bakit ganito. And of course, because I am the party head, I am responsible to the head of the party, I will write formally to the central headquarters in Manila, informing them of the categorization apparently na merong impact doon sa mga kasama natin na mga barangays na sumusuporta doon sa lakas yan. So yun ho ang magiging course of action natin dito.